Hey guys! Ngayon ay sumisid tayo sa kamanghamanghang mundo ng lokal na merkado dito sa Pilipinas. Dito, ang pamimili ay higit pa sa mga simpleng komersyal na transaksyon. Ang mga ito ay tunay na pandama na karanasan na may kasamang mga natatanging kulay, amoy at lasa. Ang mga Pilipino ay may espesyal na paraan ng pag-ugnay sa akto ng pamimili, paghahanap ng kalidad, pagiging bago at pagiging tunay sa lahat ng kanilang binibili. Maghanda upang maihatid sa isang universo ng pagkakaiba-iba at yaman ng kultura. Sama-sama nating tuklasin ang makulay at masiglang palengke na ito. Manatiling nakatutok dahil nagsisimula pa lang ang paglalakbay. Sa abalang lansangan ng Maynila, kabisera ng Pilipinas, ang lokal na pamilihan ay isang tunay na tanawin ng mga kulay, aroma at lasa. Kilala ang mga Pilipino sa kanilang sigasig at kasanayan sa pakikipagnegosasyon na ginagawang tunay na pakikipagsapalaran ang karanasan sa pamimili. Ang mga pamilihan sa Pilipinas ay puno ng sariwa, lokal na ani gaya ng mga kakaibang tropikal na prutas, sariwang isda, makukulay na gulay at mabangong pampalasa. Ang mga lokal na nagbebenta, na kilala bilang i-mangangalakal, ay laging handang mag-alok ng pinakamagandang presyo at matiyak ang kasiyahan ng customer. Nakaugalian ng mga Pilipino ang pagpunta sa palengke halos araw-araw upang matiyak na bibili sila ng mga pinakasariwang sangkap para sa kanilang mga pagkain. Ang merkado ay isang social meeting point kung saan nagtitipon ang mga tao upang makipagpalitan ng mga recycle, magkwento at magbahagi ng mga tips sa pagluluto. Sa pamamagitan ng paggalugad sa lokal na merkado ng Pilipinas, ang mga manonood ay dadalhin sa isang mundo ng makulay na kulay, kakaibang lasa at курении. ito ay isang kakaiba at nakakapagpayamang karanasan, halina't tuklasin ang lokal na pamilihan ng Pilipinas at tuklasin ang sikreto. Минздрав Российской Федерации. Tanong ng dalubhasa, magandang gabi, narito tayo sa mga lansangan ng ating lungsod upang marinig ang kaunti tungkol sa mga hamon sa ekonomiya na hinarap ng mga lokal na residente. Makipag-usap tayo sa ilang tao para mas maunawaan ang sitwasyon. Unang tao, magandang gabi, ano ang pinakamalaking hamon sa ekonomiya na kasalukuyang kinakaharap mo? Residente, kumusta? Ang pinakamalaking hamon para sa akin ay ang paghahanap ng matatag na trabahong may malaking sweldo. Marami na akong naipadalang resume, ngunit mahirap makahanap ng pagkakataon na makakatugon sa aking mga pangangailangang pinansyal. Tumugon ang eksperto, naunawaan, ito ay isang mapaghamong sitwasyon. At ikaw, ano ang iyong pinakamalaking hamon sa ekonomiya? Pangalawang tao, well, para sa akin ang pinakamalaking hamon ay ang kakayahang magbayad ng mga buwanang bayarin. Ang mga presyo ay tumataas at ang aking sweldo ay hindi nakakasabay sa pagtaas na ito. Kailangan kong mag-juggle ng mga bagay para makasabay sa mga gastusin. Eksperto, tiyak, ang inflation at ang kakulangan ng pagsasaayos ng sweldo ay mga problema na nakakaapekto sa maraming tao. At ikaw, ano ang iyong pinakamalaking hamon sa ekonomiya ngayon? Pangatlong tao, kumusta? Para sa akin ang pangunahing hamon ay panatilihing tumatakbo ang aking negosyo. Sa krisis sa ekonomiya, nahaharap ako sa mga paghihirap sa pag-akit ng mga customer at pagpapanatili ng mga benta sa isang matatag na antas. Ito ay isang araw-araw na labanan upang matiyak ang kaligtasan ng aking negosyo. Expert, understand perfectly, medyo maselan din ang sitwasyon ng mga entrepreneur sa senaryo na ito. Salamat sa lahat sa pagbabahagi ng iyong mga hamon sa ekonomiya sa amin. Ang mga hamon ay totoo at nakakaapekto sa buhay ng maraming tao sa ating komunidad. Sana ay makahanap ng mga solusyon sa lalong madaling panahon. Sa isang magandang maaraw na araw sa Pilipinas, isang social worker ang pumasok sa primary school ng bayan para sa isang espesyal na pagbisita. Pagpasok sa courtyard ng school, mainit na sinalubong siya ng mga excited na estudyante sa kanilang makukulay at nakangiting uniforme. Dinala ang social worker sa isang silid-aralan kung saan isinasagawa ang isang aralin sa matematika. Siya ay humanga na makita ang mga mag-aaral na gumagamit ng mga advanced na teknolohikal na mapagkukunan tulad ng mga tablet at laptop upang matuto ng mga komplikadong konsepto ng matematika sa isang interactive na paraan. Ang pagbisita ay nagpatuloy sa paghinto sa library ng paaralan na puno ng mga aklat sa Tagalog at Ingles, gayon din ng mga audiovisual na mapagkukunan upang tulungan ang mga mag-aaral sa kanilang pananaliksik at pag-aaral. Pinuri ng social worker ang dedikasyon ng mga guro at ang pangako ng paaralan sa pagbibigay ng mayaman at napapabilang na kapaligiran sa pag-aaral.
Sa pagtatapos ng pagbisita, ibinahagi ng social worker ang kanyang karanasan sa lokal na komunidad sa isang programa sa telebisyon, na ikinagulat ng mga manonood sa mga pagsulong sa edukasyon at mga mapagkukunang makukuha sa paaralang iyon sa Pilipinas. Itinampok ng nakasisiglang kwento ang kahalagahan ng dekalidad na edukasyon at ang positibong epekto nito sa buhay ng mga bata. Ang mga presyo ng mga pangunahing produkto sa Pilipinas ay maaaring mag-iba depende sa rehiyon at sa establisimyento kung saan ito binili. Ang ilang mga halimbawa ng karaniwang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas ay kinabibilangan ng bigas. Ang bigas ay isang pangunahing pagkain sa Pilipinas at ang mga presyo ay maaaring mag-iba depende sa uri at tatak. Ang 1 kilo ng puting bigas ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 40 bawas 60 piso ng Pilipinas, mga 200 bawas 3 reals. Mga prutas at gulay. Ang presyo ng mga prutas at gulay ay maaari ding mag-iba depende sa panahon at rehiyon. Halimbawa, ang 1 kilo ng saging ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 bawas 50 Philippine pesos, mga 1.50 bawas 2.50 reals. Karne. Ang baboy at manok ay napakapopular sa Pilipinas at maaaring mas abot kaya kaysa karne ng baka. Ang presyo ng karne ay maaaring mag-iba depende sa bahagi ng hayop at sa kalidad. Halimbawa, ang 1 kilo ng dibdib ng manok ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 150 bawas 200 Philippine pesos, mga 7.50 bawas 10 reals. Isda. Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, ang isda ay isang popular at abot-kayang pagkain. Maaaring mag-iba ang presyo ng isda depende sa uri at panahon. Halimbawa, ang 1 kilo ng tilapia ay maaaring nagkakahalaga ng 100 bawas 150 Philippine pesos, mga 500 bawas 7.50 reals. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng karaniwang presyo para sa mga pangunahing bilihin sa Pilipinas at mahalagang tandaan na ang mga presyo ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon at kondisyon ng pamilihan. Mga minamahal, huwag kalimutang mag-iwan ng like sa video. Ang mga presyo ng mga pangunahing produkto sa Pilipinas ay maaaring mag-iba depende sa rehiyon at sa establisimyento kung saan ito binili. Ang ilang mga halimbawa ng karaniwang presyo ng mga bilihin sa Pilipinas ay kinabibilangan ng bigas. Ang bigas ay isang pangunahing pagkain sa Pilipinas at ang mga presyo ay maaaring mag-iba depende sa uri at tatak. Ang 1 kilo ng puting bigas ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 40 bawas 60 piso ng Pilipinas, mga 200 bawas 3 reals. Mga prutas at gulay. Ang presyo ng mga prutas at gulay ay maaari ding mag-iba depende sa panahon at rehiyon. Halimbawa, ang 1 kilo ng saging ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 30 bawas 50 Philippine pesos, mga 1.50 bawas 2.50 reals. Karne. Ang baboy at manok ay napakapopular sa Pilipinas at maaaring mas abot kaya kaysa karne ng baka. Ang presyo ng karne ay maaaring mag-iba depende sa bahagi ng hayop at sa kalidad. Halimbawa, ang 1 kilo ng dibdib ng manok ay maaaring nagkakahalaga ng humigit kumulang 150 bawas 200 Philippine pesos, mga 7.50 bawas 10 reals. Isda. Dahil ang Pilipinas ay isang arkipelago, ang isda ay isang popular at abot-kayang pagkain. Maaaring mag-iba ang presyo ng isda depende sa uri at panahon. Halimbawa, ang 1 kilo ng tilapia ay maaaring nagkakahalaga ng 100 bawas 150 Philippine pesos, mga 500 bawas 7.50 reals. Ito ay ilan lamang sa mga halimbawa ng karaniwang presyo para sa mga pangunahing bilihin sa Pilipinas at mahalagang tandaan na ang mga presyo ay maaaring mag-iba depende sa lokasyon at kondisyon ng pamilihan. Tuklasin ang mga oportunidad sa trabaho at kaakit-akit na sahod sa Pilipinas. Gusto mo bang palawakin ang iyong mga profesional na abot-tanaw at tumuklas ng isang mundo ng mga pagkakataon sa trabaho at kaakit-akit na mga sweldo? Ang Pilipinas ang perpektong destinasyon para sa mga naghahanap ng kakaibang karanasan sa job market at gustong tuklasin ang mga bagong posibilidad. Sa patuloy na lumalagong ekonomiya at tumataas na pangangailangan para sa mga bihasang profesional, ang Pilipinas ay nag-aalok ng malawak na hanay ng mga oportunidad sa trabaho sa iba't ibang sektor tulad ng teknolohiya ng impormasyon,
serbisyong pinansyal, turismo, pangangalaga sa kalusugan at marami pa. Bukod pa rito, kilala ang bansa sa pagbibigay ng mapagkumpetensyang sweldo at mga kaakit-akit na benepisyo para makaakit ng lokal at dayuhang talento. Kung naghahanap ka ng isang dinamiko, multikultural na kapaligiran na puno ng mga bagong karanasan, ang Pilipinas ay ang perpektong lugar upang makipagsapalaran. Sa malugod na pagtanggap at mapagpatuloy na populasyon, magiging komportable ka habang nag-i-explore ka ng mga bagong pagkakataon sa karera at umuunlad ng propesyonal. Huwag palampasin ang pagkakataong matuklasan ang lahat ng iniaalok ng Pilipinas sa mga tuntunin ng mga trabaho at sweldo. Halina't maging bahagi ng paglalakbay na ito ng propesyonal na paglago at tagumpay sa isang bansang puno ng mga pagkakataon at hamon. Ihanda ang iyong sarili para sa isang hindi malilimutang karanasan at gawin ang susunod na hakbang patungo sa isang makinang at kapakipakinabang na karera. Hinihintay ka ng Pilipinas. At nasuri mo na ba kung nakasubscribe ka na sa aming channel? Kung hindi ka pa nakarehistro, mag-sign up ngayon at tulungan kaming magdala ng mas maraming content na tulad nito. Nay! Sa abalang pang-araw-araw na buhay ng isang ordinaryong manggagawang Pilipino, may sunod-sunod na mga hindi pangkaraniwang pangyayari na maaaring ikagulat ng sinuman. Simula sa umaga, karamihan sa mga Pilipino ay nagsisimula ng kanilang araw ng maaga upang maiwasan ang matinding trapiko sa malalaking lungsod. Karaniwang makita ang mga manggagawang sumasakay sa masikip na pampublikong sasakyan tulad ng mga makukulay na bus na tinatawag na jeepney na isang tunay na institusyon sa bansa. Pagdating sa trabaho, maraming Pilipino ang nahaharap sa kakaibang senaryo, mga pagpupulong na nagpapatuloy ng maraming oras, naaantala ng mga tipikal na break ng merienda, tulad ng balut, fertilized duck egg, at halo-halo, cold dessert with fruit and shaved ice. Higit pa rito, karaniwan na makita ang mga katrabaho na nakikilahok sa impromptu na karaoke sa oras ng trabaho na ginagawang relax at masaya ang kapaligiran. Sa panahon ng tanghalian, ang mga Pilipino ay madalas na nagtitipon sa isang marangyang mesa, kung saan sila ay nagsasalo-salo ng mga tradisyonal na pagkain tulad ng adobo, karne na niluto sa toyo at suka, at pansit. Pritong pansit na may mga gulay at karne. Sa sandaling ito, ibinabahagi ang mga nakakatawang kwento ng araw, na lumilikha ng mga bono ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga katrabaho. Sa pagtatapos ng araw, maraming Pilipino ang humaharap sa hamon ng pag-uwi sa gitna ng matinding trapiko. Gayunpaman, karaniwan nang makita ang mga manggagawa na gumagamit ng mga malikhaing pamamaraan upang maiwasan ang pagsisikip, tulad ng pag-hitch ng mga sakay sa pansamantalang mga motorsiklo o bisikleta. Sa wakas, pagdating sa bahay, ang mga Pilipino ay sasalubong ng mainit na pagtanggap ng kanilang mga pamilya, na naghahanda ng mga lutong bahay na pagkain at nagbabahagi ng mga sandali ng pagmamahalan at pagsasama. Kahit na nahaharap sa isang araw na puno ng mga hamon at hindi pangkaraniwang mga sorpresa, ang mga manggagawang Pilipino ay nagpapakita ng katatagan at kagalakan sa harap ng kahirapan, na ginagawang tunay na inspirasyon ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas ay naging matatag sa nakalipas na ilang dekada, na may average na rate ng paglago ng 6% bawat taon. Gayunpaman, noong 2020, ang ekonomiya ng bansa ay naapektuhan ng pandemya ng COVID-19 na humantong sa pag-urong ng 10.6%. Ang pagbangon ng ekonomiya ng Pilipinas sa 2021 ay unti-unti, kung saan ang Bangko Sentral ng bansa ay nagtataya ng paglago ng PIHI na 6% hanggang 7% para sa taon. Ang gobyerno ng Pilipinas ay nagpapatupad ng economic stimulus measures para palakasin ang paglago, kabilang ang mga financial aid package para sa mga negosyo at individual na apektado ng pandemya. Ang mga pangunahing sektor ng ekonomiya ng Pilipinas, tulad ng turismo, ay partikular na naapektuhan ng pandemya, ngunit inaasahan na sa pinabuting kondisyon ng kalusugan at unti-unting muling pagbubukas ng mga hangganan, ang sektor ay makakabangon. Higit pa rito, nakatuon ang pamahalaan sa pagpapalakas ng paglago sa pamamagitan ng pamumuhunan sa infrastruktura, agrikultura at industriya. Sa kabila ng mga hamon na kinakaharap sa 2020, positibo ang pananaw ng ekonomiya ng Pilipinas para sa hinaharap na may mga inaasahang patuloy na paglago sa mga darating na taon. Ang ekonomiya ng bansa ay patuloy na umaakit ng dayuhang pamumuhunan at nagpapanatili ng matatag na relasyon sa kalakalan sa mga pandaigdigang kasosyo.
Ngayon ay susundan mo ang isang panayam sa mga negosyante mula sa Pilipinas. Interviewer, hello, magandang hapon. Ngayon ay narito tayo kasama ang mga lokal na negosyante na magbabahagi sa atin ng mga hamon na kanilang kinakaharap sa merkado. Magsimula tayo sa pamamagitan ng pag-alam ng kaunti patungkol sa bawat isa sa kanila. Entrepreneur 1, kumusta? Ako si Joe, tagapagtatag ng isang teknolohiyang startup. Nakatuon kami sa pagbuo ng mga makabagong solusyon para sa merkado ng pangangalagang pangkalusugan. Entrepreneur 2, hi, ako si Maria, may-ari ng isang sustainable fashion clothing store. Ang pagkakaiba natin ay ang lokal na produksyon at ang paggamit ng mga recycled na materyales. Interviewer, Kawili-Wili. Joe, ano ang mga pangunahing hamon na kinakaharap ng iyong startup sa merkado ng teknolohiya? Joe, isa sa mga pangunahing hamon na kinakaharap namin ay ang paghahanap para sa pamumuhunan at mga madiskarteng pakikipagsosyo. Higit pa rito, mahigpit ang kompetisyon sa sektor at kailangan nating patuloy na mag-innovate upang mamukod tayo. Interviewer, tiyak, ang pagbabago ay pangunahing sa kasalukuyang merkado. Maria, at sa iyong sustainable fashion store, ano ang pinakamahalagang hamon? Maria, isa sa mga pangunahing hamon ay ang pagtuturo sa mga mamimili tungkol sa kahalagahan ng napapanatiling fashion at ang mga positibong epekto nito sa kapaligiran. Higit pa rito, ang pagharap sa mga issue sa logistic at lokal na produksyon ay nangangailangan din ng maraming pagsisikap. Interviewer, naiintindihan ko. Ang parehong mga hamon ay napakakaugnay at nangangailangan ng maraming pagkamalikhain at pagsusumikap. Paano mo haharapin ang mga isyung ito sa iyong negosyo? Joe, lagi naming sinisikap na magkaroon ng kamalayan sa mga uso sa merkado at sa mga pangangailangan ng aming mga customer. Higit pa rito, patuloy kaming naghahangad na sanayin ang aming sarili at naghahanap ng mga pakikipagsosyo na makakatulong sa aming malampasan ang mga hamon. Maria, sumasang-ayon ako. Sa aming tindahan, namumuhunan kami sa mga aksyon sa marketing at kamalayan tungkol sa napapanatiling fashion. Higit pa rito, naghahanap kami ng pakikipagsosyo sa mga lokal na supplier at nagpo-promote ng mga aksyon na nagpapatibay sa mga halaga ng brand. Interviewer, sobrang nakaka-inspire yan. Ang pagtitiyaga at ang paghahanap para sa mga malikhaing solusyon ay tiyak na mahalaga para sa tagumpay sa negosyo. Maraming salamat sa pag-uusap at pagpapalitan ng mga karanasan. Nais naming pareho kayong magtagumpay sa inyong mga pagsusumikap. Pag-uusapan natin ang tungkol sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay sa Pilipinas. Ang kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng kita sa Pilipinas ay malalim na nakabaon na mga issue na patuloy na humahamon sa bansa at pumipinsala sa milyon-milyong Pilipino. Bagamat ang Pilipinas ay isang umuunlad na bansa na may lumalagong ekonomiya, nananatiling makabuluhan ang pagkakaiba ng kita sa pagitan ng mayaman at mahihirap. Isa sa mga pangunahing problema na nag-aambag sa kahirapan sa Pilipinas ay ang hindi pantay na pamamahagi ng mga mapagkukunan at pagkakataon. Habang ang isang maliit na elite ay nagtatamasa ng kayamanan at mga pribilehyo, ang karamihan ng populasyon ay nahaharap sa mga kahirapan sa pagtugon sa kanilang mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pabahay at kalusugan. Dahil dito, maraming Pilipino ang nabubuhay sa matinding kahirapan na may limitadong akses sa mahahalagang serbisyo at pagkakataon para sa pag-unlad ng ekonomiya. Higit pa rito, ang kakulangan sa pamumuhunan sa infrastruktura, edukasyon at pangangalagang pangkalusugan ay nakakatulong din sa pagpapatuloy ng kahirapan sa Pilipinas. Maraming komunidad sa kanayunan at urban ang walang akses sa mga pangunahing serbisyo, tulad ng inuming tubig, kuryente at sapat na transportasyon, na nagpapahirap sa pagpapabuti ng mga kondisyon ng pamumuhay at pag-unlad ng ekonomiya sa mga lugar na ito. Dahil sa nakababahala na senaryo na ito, mahalaga na ang gobyerno at lipunan ng Pilipinas sa pangkalahatan ay magpatupad ng mga epektibong hakbang upang labanan ang kahirapan at mabawasan ang hindi pagkakapantay-pantay ng kita sa bansa. Kabilang dito ang pagpapatupad ng mga pampublikong patakaran na nagtataguyod ng panlipunang pagsasama, pantay na pag-akses sa trabaho at mga oportunidad sa edukasyon at pamumuhunan sa tulong panlipunan at mga programa sa pagpapaunlad ng komunidad.
Sa huli, ang paglaban sa kahirapan at hindi pagkakapantay-pantay ng kita sa Pilipinas ay nangangailangan ng sama-samang pagsisikap mula sa lahat ng sektor ng lipunan upang matiyak na ang bawat Pilipino ay may pagkakataon na maabot ang kanilang buong potensyal at magtamasa ng marangal at maunlad na pamumuhay. Ang pagpapataas ng kamalayan sa mga isyung ito ay kritikal sa pag-udyok ng pagkilos at pagtataguyod ng mga makabuluhang pagbabago na maaaring magbago sa katotohanan ng milyon-milyong Pilipinong nabubuhay sa kahirapan. Eki, maraming salamat din sa pagpanoorin ng video dito hanggang dulo. Ngayon mag-iwan ng video suggestion and comments. Hanggang susunod video.